Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilocos Norte, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol. Expanded number coding scheme, suspendido sa ika-9 ng Pebrero. Kongreso, nais padaluhin si Apollo Kibuloy sa pag-uusig ng SMNI. Voters ID, planong ipamahagi bago matapos ang taon. Isang lalaki natagpo ang patay matapos malunod sa Pasig River. BOC, kinumpiska ang nakulimbat na sigarilyong nagkakahalagang 25 milyong piso sa Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isang magnitude 5.4 na lindol ang yumanig sa Ilocos Norte. Alas 12:05 ng hapon nitong ikapito ng Pebrero. Nagdulot ito ng takot o panic sa mga tao sa ilang gusali sa Lawag City, kung saan namataan ang sentro ng lindol sa Pagudpod na may lalim na 30 kilometro. Shocks at pinsalang dulot ng lindol. Iba yung pag-iingat ang ipinapaalala para sa publiko. Bilang pagdiriwang ng Lunar o Chinese New Year, suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa Biyernes, ika-10 ng Pebrero. Ang abiso ay mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA matapos ideklara ng Malacanang na ang ika-9 ng Pebrero ay dagdag na special non-working day sa bansa para sa Chinese New Year sa ika-9 ng Pebrero. Samantala, ang nasabing holiday ay upang mabigyan ng pagkakataon ang Filipino-Chinese community na maipagdiwang ang nasabing kaganapan. Balitang kalusugan nitong kamakailan lang ay isinagawa ng Department of Health o DOH ang kapihan with the Media Forum na dinaluhan ng mga doktor at mga iba pang health sector upang talakayin ang mga usapin ukol sa cancer bilang bahagi ng paggunita sa National Cancer Awareness Month. Tinalakay sa nasabing session ang iba't ibang uri ng cancer at mga karaniwang palatandaan at sintomas nito. Ang National Cancer Awareness Month ay ginugunita tuwing buwan ng Pebrero at nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapaigting ng Cancer Awareness Campaign at ang dedikasyon ng health sector na magbigay ng impormasyon sa publiko ukol sa mga panganib ng dulot ng cancer. Pati na rin ang paglilinaw sa mga kuro-kuro at palawakin ang kamalayan ukol sa sakit na ito. Agad na nagpadala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang biktima ng sunog sa Puerto Princesa, Palawan. Ang mga tulong na ipinamahagi ay family food packs, sanitary kits at iba pang mga pangangailangan. Pahayag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communication, Romel Lopez, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng kagawaran para sa mga biktima ng sakuna. Naglabas ng 265 milyong pisong halaga si Pangulong Bongbong Marcos bilang pondo para sa mga nasalanta ng sama ng panahon sa Davao Region. Libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan at lumikas dulot ng epekto ng shearline at shaft ng low pressure area kamakailan. Inaatasan na ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development na kumilos kaagad upang mamahagi ng pagkain at pera sa mga apektadong lugar. Alinsunod sa pinsalang dulot ng malawakang baha sa rehiyon ng Davao, nagbigay ng 60 unit ng solar-powered water purifiers ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga residenteng napinsala ng baha. Ito ay upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng malinis na tubig. Ang inisyatibong ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makapaghatid ng karagdagang tulong sa mga apektado kung saan nasa 180 galon ng tubig kada oras ang kayang i-filter ng isang unit.
ating ulat panahon, nagpatuloy ang epekto ng easterly sa silang bahagi ng bansa. Dahil rito, maaari pa ring makaranas ng posibleng flash floods o landslide ang mga lugar sa rehiyon ng Davao, Caraga at Southern Leyte. Bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mahinang mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands na dulot naman ng amihan. Gayon din ang pulupulong mga pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Climate-resistant na infrastruktura sa Davao, iminungkahi ni PBBM. Ilang kawani ng gobyerno na mahagi ng tulong sa mga biktima ng malawakang sunog sa Palawan. Kongreso nais padaluhin si Apollo Kibuloy sa pag-uusig ng SMNI. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang muling pagdidisenyo ng mga infrastruktura sa Davao Region na naangkop sa anumang klima. Nawasak umano ang mga tulay at hindi madaan ang kalsada dulot ng patuloy na pagbaha, pag-ulan at pagguho ng lupa sa rehiyon. Iminumungkahi ito ng Pangulo matapos magsagawa ng aerial inspection sa mga lugar na nasalanta ng masungit na panahon. Buhat ng pagsiklab ng malawakang sunog sa Palawan kamakailan, nagpaabot ng tulong pinansyal ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at AICS program ng DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Ang buong kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga naapektuhang residente sa malawakang sunog sa Palawan. Ganap na 2:18 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa may barangay Pagkakaisa at Bagong Silang sa Puerto Princesa, Palawan nitong Miyerkules, 7 ng Pebrero. Natupok ng apoy ang mahigit 450 kabahayan kung saan 720 pamilya ang naapektuhan ng malawakang sunog. Samantala, bandang 4:56 na nang ideklarang fire out ang lugar. Buhat ng insidente, nagbigay ng 35 milyong pisong halaga ng tulong si Romualdez mula sa pondo ng 2024 General Appropriations Act, kung saan kaisa rin ang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na assistance to individuals in crisis situations sa namahagi ng 10,000 piso sa mga apektadong pamilya. Nakiisa rin sa pamamahagi ng tulong ang Tingog Party List na naghanda ng 3,500 food packs para sa mga biktima mula sa Personal Calamity Assistance Fund ni Romualdez sa ng party list. Samantala, kasalukuyan pang inaalam at pinoproseso ng City Social Welfare and Development Office ng Puerto Princesa ang tali ng mga naapektuhan ng sunog. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Muling inusig ang pagpapasawalang bisa ng prangkisa sa SMNI dahil sa fake news at red tagging na naungkat sa Kongreso. Sa kabila niya, nanawagan din ang mga kinatawan na padaluhin ang nasabing lider ng kanilang komunidad na si Apollo Kibuloy sa mga susunod pang pagdinig. Narito ang aking ulat para sa buong impormasyon. Matapos aprubahan ni Congressman Gus Tambunting bilang pinuno ng pagdinig sa mga prangkisa ang sabina sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Apollo Kibuloy na siya ring chairperson ng Suarasug Media Corporation, ipinatawag ito ng Kongreso sa susunod na pagdinig upang harapin ang mga umano'y issue ng SMNI sa infraction at pagpapasawalang bisa ng kanilang prangkisa.
Ang Suarosug Media Corporation ay kilalang namamahala sa operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Nagpahayag naman si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa makailang ulit na pagpapatawag kay Kibuloy upang linawin ang isyong kinasasangkutan, ngunit hindi daw ito dumalo. Dagdag pa ng kinatawan ng Gabriela Partner List na si Arlene Brosas sa kabila ng paulit-ulit na panawagan kay Kibuloy. Aniya, kinakailangan na daw na siya mismo ang humarap sa Kongreso at hindi lamang ang abogado nito. Nilinaw naman ng SMNI Legal Counsel na si Attorney Mark Tolentino na wala umanong kinalaman sa operasyon ng SMNI si Kibuloy. Batid pa niya, ito'y honorary chairperson lamang. Iniungkat naman ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez ang pagbabago sa struktura ng nasabing korporasyon nang walang permiso ng Kamara na nagresulta sa kanilang paglabag sa pagkakaroon ng prangkisa. Muli din inusig ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang humigit sa 200 red tagging videos na inere sa estasyon ng SMNI. Bahagi din sa nasabing pagdinig ang pagbibigay diin ni PBA Party List Representative Margarita Nograles sa nasabing red tagging ng mga tagapag-ulat ng SMNI, kung saan ito ay malinaw na paglabag sa kanilang lehislatibong prangkisa na siyang mahigpit nitong ipinagbabawal ang paggamit sa istasyon bilang daan upang makapagpakalat ng maling impormasyon at storyang walang pinagbabatayan sa katotohanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Planong mag-issue muli ng COMELEC ng Voters ID para sa mga rehistradong botante ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mas higit na kailangan ng mga overseas Filipino ang Voters ID na target na maipamahagi sa mga ito bago matapos ang taon. Matatandaan kinansila umano ng COMELEC ang pamamahagi ng Voters ID sa taong 2017 upang bigyan daan ang pagsasagawa ng National ID. Kamakailan lang ay naglabas ng babala ang Bureau of Customs o BOC ukol sa mga peking social media accounts na umano'y ginagamit ang pangalan at larawan ng mga empleyado ng ahensya. Ayon sa ulat, nagpanggap umano na nagtatrabaho para sa BOC ang nabanggit na peking account at naningil sa mga biktima nito gamit ang online payment, money transmittance at personal bank transfer. Samantala ay nilinaw naman ng ahensya na ang pagbabayad ng customs fees ay maaari lamang gawin sa BOC cashier o sa accredited banks nito. Hinimok din ito ang publiko na tumawag sa BOC hotline number o i-report sa mga opisyal na social media accounts ng BOC kung sakaling makakaranas ng ganitong panluloko. Inihayag ng Food and Drug Administration ang suporta nito kay First Lady Liza Araneta Marcos sa ginanap na paglulunsad ng Love for All Initiative kamakailan sa La Union Convention Center sa lungsod ng San Fernando sa La Union. Ang nasabing programa ay makakapaglaan ng libreng medikal na konsultasyon, eksaminasyon sa mata na may higit 500 libreng prescription glasses, dental services, 130 legal consultation, at higit 6,000 laboratory tests na sumasaklaw sa blood chemistry, hematology, minor surgeries at gamot para sa mahigit na 4,000 benepisyaryo. Pinahayag ng Department of Agriculture o DA at PhilPhida ang matagumpay na pag-ani ng mga bulak sa lugar sa lalawigan ng Negros Oriental. Ayon naman sa PhilPhida o Philippine Fiber Industry Development Authority, ang inisyatibong ito ay layuning mas mapalawak pa ang kaunlaran sa sektor ng agrikultura. Kaugnay rin ito ang iba pang kinatawan ng pamahalaan na siyang nakasuporta sa mga lokal na magsasaka sa pagsasanay ng makabago at abot-kayang pamamaraan ng pagtanim ng mga bulak. Pahayag nila, inaasahan nila ang tagumpay ng Cotton Development Project at ang magandang dulot nito sa komunidad ng Negros Oriental. Susunod sa News Force. Valenzuela Sewage Treatment Plant bukas na. Isang lalaki na tagpo ang patay matapos malunod sa Pasig River.
PCG patuloy ang relief operations para sa mga apektado ng baha sa Davao Oriental. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang mapabuti ang kalidad ng serbisyo ng mga tubig sa mga mamamayan sa lungsod ng Valenzuela, nagsagawa ng isang sewage treatment plant ang isang korporasyon ng tubig sa Metro Manila na kamakailang magbubukas na. Princess Castro para sa balita. Binuksan na ng Maynilad Water Services Incorporated ang bagong gawang sewage treatment plant o STP sa Marulas, Valenzuela ngayong linggo. Layon ng treatment plant na ito na linisin ng nasa 300,000 wastewater mula sa 9 na barangay sa lungsod. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente mula sa pinapakawalan nitong tubig. Sa kabilang banda, patuloy naman ang operasyon ng nasabing Water Services Corporation sa pag-install ng 27.4 km sewer network sa Valenzuela. Ayon sa kanila, inaasahan itong matapos ngayong taon kung saan sa oras na ito ay matapos ay kakayanin na nitong makakolekta at mai-treat ang 60 megaliters per day wastewater mula sa mga barangay ng Genti, De Leon, Karuhatan, Malinta, Marulas, Maysan, Parada, Paso de Blas, Lingunan at West Canumay. Bukod sa Valenzuela ay inayos rin nila ang wastewater facility sa Caloocan at kasalukuyan din silang nagtatayo ng 4 na bagong pasilidad sa Las Piñas, Bacoor at Tunasan, gayon din sa Kupang, Muntinlupa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isang insidente ng pagkalunod sa Sandoval Bridge sa Pasig River ang naganap nitong ika-7 ng Pebrero na agad namang nirespondihan ng Philippine Coast Guard o PCG sa kaparehong araw bandang 2:00 ng hapon. Matapos makatanggap ng tawag mula sa CDRRMO Pasig City, ukol sa nasabing insidente ay agad na naglunsad ng search and rescue operations ang PCG Station Malacanang at nakuha ng grupo ang walang ng buhay na katawan ng 18 anyos na si Jofet Javier, residente ng Barangay Rosario, Pasig City. Ayon sa investigasyon, si Javier ay naliligo sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan nang hindi na nito magawang makalutang o na nag-umpisang mawala. Samantala, ang nasabing biktima ay dinala na sa kanyang pamilya kasama ng PNP SOCO. Nitong kamakailan lang ay patuloy na namahagi ng relief goods ang Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGD-SEM sa mga pamilyang apektado ng baha sa Barangay Luban at Barangay Langka, Mati City sa Davao Oriental. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng CGD-SEM sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang ng ahensya na handang magbigay ng karagdagan pang tulong para sa mga komunidad na nasa proseso ng pagre-recover. Bahagi ng layuning masugpo ang paglaganap ng kontrabando sa bansa, timbog ang mga nakulimbat na sigarilyo sa lalawigan ng Davao matapos itong mahuli sa pampang ng bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Sa lugar ng Sultan Kudarat sa Lake Cebu, kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang 7 milyong pisong nakulimbat na sigarilyo na lula ng MB Al-Amana at isa pang batch na may halagang 17 milyong piso na mula sa MB Queen Johara. Ayon sa ulat ng BOC, ang mga tauhang sangkot sa smuggling ay dumaan na sa inquest proceedings. Samantala, ang mga kontrabandong kinumpiska ay mahigpit na sinigurado para sa nalalabing forfeiture proceedings. Pahayag naman ni Commissioner Bienvenido Rubio, ang operasyong ito ay nagpapakita ng epektibong implementasyon ng ahensya na panatilihing ligtas ang mga pampang ng bansa sa pagpasok ng mga kontrabando at iligal na produkto. Binahagi naman ng BOC Davao na papanatilihin nila ang pagsugpo ng smuggling sa lalawigan para sa kaligtasan ng bansa at kaunlaran ng ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Ilocos Norte, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol. Expanded number coding scheme, suspendido sa ika-9 ng Pebrero. Kongreso, nais padaluhin si Apollo Kibuloy sa pag-uusig ng SMNI. Voters ID, planong ipamahagi bago matapos ang taon. Isang lalaki natagpo ang patay matapos malunod sa Pasig River. BOC, kinumpiska ang nakulimbat na sigarilyong nagkakahalagang 25 milyong piso sa Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.